Isang maulang araw sa inyo mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome naman po sa ating panibagong vlog dito sa Toki Toshi Sports. Alright, isang panalo na lang para dito sa San Miguel Beermen para makuha na nga nila itong kanilang kampyonato dito sa Philippine Cup sa 2025 PBA Season 49 Philippine Cup. Right? Lamang na sila ng tatlo o lamang sila ng sa serye 3-1, no? Alright, bigyan lang natin ng konting laman sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga ilang mga numero lang, ano, para maintindihan nyo kung ano nangyari kagabi. Okay? Ang nangyari kasi maganda ang umpisa ng TNT, pero binalikan sila ng San Miguel nung medyo nagsimula na nung second quarter, tapos umabante naman ng run ang TNT nung third quarter, pero niratsada sila ng husto, bumawi ng husto ang San Miguel sa fourth quarter, ano, pouring in sa third quarter 30-19, yan, teritoryo ng TNT yan nung third quarter. Lumamang pa nga sila after the third quarter, ano, ng tatlo, 67-64 yata kung di ako nagkakamali. Okay? Pero nung fourth quarter, bumuhos ng, would you believe this, 41 points was only to 24 points lang para dito sa TNT. Kaya naman bawing-bawi yung buhos ng puntos versus sa TNT nung third quarter as against to the pouring of points sa fourth quarter ng San Miguel Beermen. Bawing-bawi po yan, mga kababayan. Ngayon, bakit po nanalo ang San Miguel Beermen? Sabi ko nga sa inyo kanina, maganda ang laro ng TNT noong first quarter. In fact, na-out-rebound nila ang San Miguel, pati sa offensive rebounds, pati sa second chance points. Alright? Kaya lang itong mga puntos na to, itong mga numero nito, ginawa nila noong first half to. First quarter, first half. Okay? At saka nung medyo nung third quarter. Pero nung fourth quarter, okay, bumuhos na, sabi ko nga bumuhos na yung puntos ng San Miguel Beermen na husto. Nagtaasan yung mga statistics ng numero ng San Miguel. Okay? Bench points is particularly 53 points, 18 points from the bench. Ang layo ng agwat, ano. Talaga nag-contribute ang SMB sa bench points, bench players ng SMB sa laro kagabi. Noong isang araw pa yan, binabanggit ko na yan, bench players. At yan na naman, naulit na naman kagabi. 53 points from the bench, 18 lang from the bench for TNT. Ang laki ng disparity. Perimeter points and points in the paint, gumana para sa San Miguel Beermen. Okay? Kapag gumana, pareho, tira mo sa labas, saksak mo sa loob, okay? Drive in mo sa penetration sa loob, no? Outside shooting, gumagana pareho, wala na. Okay? Kumurap ka lang doon sa isa okay? Doon sa perimeter points pag hindi gumana. Kahit gumagana yung points in the paint mo, yung isang department, palya ka, matatalo ka. Taas ng bench points mo, bench contribution mo, perimeter, ang ganda ng shooting, ang ganda pa ng inside points mo, wala na. Okay? So yan ang naging ingredient. Okay? Plus the energy, yung motivation nila. Siguro talagang yung game 1 talaga ang nag-fuel, no? Nag-ignite ng motivation dito sa San Miguel para sila maglaro ng ganito. Okay? Yan. So, well, fast break points ng fourth quarter din, lamang din ng San Miguel, ano? 14-6 ang total after the game, ano? So, tingnan natin yung bench, ano? Si Cruz at Trollano ang nangunguna dyan. Okay? Of course, Wami Chongson had also his contributions, 8 points, ano? Pero the bench players, no, were the bench points were led by Jericho Cruz and Don Trollano. Okay? Yung mga sa starters naman, si CJ Perez Fajardo
and Lassiter. Ano ang dapat gawin ng TNT? Ito naman ang dapat gawin ng TNT sa susunod na game. Huwag silang pa-apekto sa mga naririnig nila, nakikita nila una-una yan. Okay, para bumalik yung motivation nila sa laro, focus sa laro. Okay, kasi baka nagbabasa pa ng social media yung mga players nila, ganyan-ganyan. Focus sa laro. Okay? Huwag nila isipin na alisin nila sa isipan nila yung down sila. Okay? Reality yun, pero one game at a time. Okay? Tapusin nila itong game 5. Talunin nila ang San Miguel Beermen sa game 5. Okay? At pagplanuhan nila ulit, paghandaan nila yung game 6 hanggang mapuwersa nila yung game 7. Okay? Yan. Bagamat, they need 3 straight wins. Napakahirap niyan. Tapos kalabo mo pa, San Miguel. Okay? So, well, walang imposible. Malay nyo. Okay? Yan. So, focus on the game. Huwag kayong makikinig sa ibang sa sabi-sabi ng mga fans, sa mga kung sino-sino. Focus on the game. Focus on the plays that you want to implement. Okay? Nangyari sagutan eh. Di ba meron pang nabalita ngayon yan naman ang yabang eh. Si Jericho Cruz daw. Sabi ni Jojo Lastimosa. Okay? Sabi naman ni Jericho Cruz, wala naman siyang ginagawa, tumalon-talon lang naman daw siya. Okay? So yung mga ganyan mga side issues, medyo sana iwasan na ng TNT. So with all due respect to Coach Jolas and Coach Chot Reyes, maging sports tayo. Yung sportsmanship na pinopromote sa palaro, sa palakasan, i-adapt natin. Huwag na tayong kumibo siguro. Ano lang yan, laro lang naman yan eh. Well, alam naman natin kung anong at stake dito, okay, malaki. Pero still, iwasan na natin mag-comment ng mga ganun. Oo, nayayabang ka, di tahimik na lang tayo. O, tingnan niyo ginawa ni Coach Chot Reyes, bagamat yung action niya nagpapakita rin ng hindi rin masyadong magandang pag-uugali sa sports, bigla lang siyang umalis kasi may handshake, traditional handshake pa sa gitna. Umalis na siya 9 seconds pa, umalis na siya. Hindi magandang senyales yun. Well, siguro out of frustration umalis na lang siya. Okay? Pero still, kahit talo ka, kahit frustrated ka, should be a man enough to shake hands with the other team, with the winning team. Okay? Talo tayo. Okay, pero we still have another game. Malay nyo, 3 straight tapos mag-grand slam ang TNT. Okay? So, gawin lang nila yung dapat nilang gawin sa technicalities of the game. Okay? Sa laro nila, sa strategy nila. Then, one by one game at a time. Ika nga, huwag nila isipin na down sila. Okay? Kunwari, 0-0 ulit. Ganun lang ang dyan ang psychology, ang mentality. Okay? So, magagawa naman nila they are capable, Kaya lang mag-step up yung bench sila. Kasi, until na, walking wounded pa rin sila. Mga kababayan, yun ang handicap nila ngayon, ang disadvantage sila ngayon. Marami silang iniindang injuries. Marami naglalaro sa loob, kala natin magaling na sila sa kanilang injuries, maayos na kalagayan nila, yung health condition nila, kaya lang yung iba dyan may iniinda, hindi 100%. Okay? Ipinipilit lang nila yung laro. Tulad ni Poy Eram, ayan, sinikap na niyang maglaro, kaya lang hindi talaga siya makapaglaro ng maayos kasi hindi nga siya 100%. Hindi pa natin alam wala pa tayong report tungkol kay Calvin Oftana, kay Jordan Heading, kay Roger Pogoy. May mga injury ang mga yan tinetape lang ng mahigpit yung mga bintit, mga hita yung mga yan, tsaka yung mga bukong-bukong nila, hindi natin alam.
Maging sa San Miguel din naman siguro merong mga iniindaring mga sakit-sakit yan. Hindi lang nila sinasabi at pinakikita. Siyempre, magiging disadvantage sa kanila yon. Okay? So, laban lang sa TNT, may pag-asa pa. 3 straight games. Bagamat imposible at suntok sa buwan, posible siya. Let me correct that. Mahirap siya, pero posible. Yun. Nagawa nga na San Miguel yan eh. Di ba 3 straight sa Alaska? Bakit hindi kayang gawin ng TNT? Okay? Laban dun sa gumawa na ng 3 straight sa Alaska. Okay? Di patikimin din ng TNT ang San Miguel ng dose of their own medicine. Okay? So yan, mga kababayan. Abangan natin ang game number 5. Okay? Lamang na ang San Miguel, isang panalo na lang po at mag-champion na po sila. Pero nasa daanan pa rin nila, nakaharang pa rin ng TNT, susubukan pa rin nila. Okay? At malay nyo, maka 3 straight sila at maging champion at mag-Grand Slam ulit sila. Mag-Grand Slam sila. Makuha nila yung Grand Slam nila na kinaamit. Okay? So, ganito na lang po muna mga kababayan. Lagay nyo po yung reaction at mga opinion po ninyo sa ibaba ng ating video. Sa mga bagong pasok, huwag po nyo kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, Talking Toshi Sports. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat.